Mga kabayan, mga katambay, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po muli sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong nakaraang araw po. Napakaganda po ng ginagawa pong move ng legal team po ng dating Pangulong Duterte dito po sa ICC. Talagang nakakabahala po mga kabayan na baka po yung mapeke po itong mga sinasabi po na biktima raw po ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Alam naman po natin, di ba? Kung sino po ang talagang di umanong mga nasa likod nito. Karamihan po rito ay grupo po ng CPP and PNDF. Mahirap na, di ba? Kaya napakagaling po ng ginawa po ng legal team sa pangunguna po ni Attorney Hoffman. Kaya po napakaganda po. Pakinggan po natin ang balita mga katambay at komentuhan po natin. Nababahala naman ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na baka mapeke umano ang mga biktima ng drug war na posibleng humarap sa International Criminal Court. May sagot naman dyan ang abogado ng EJK victims. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, paano raw na posibleng mapeke itong mga biktima? Julius, kung babalikan kasi yung mungkahi ng ICC registry, maluwag sila pagdating sa identification requirements ng mga magpe-presentang biktima sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na pinuna nga ng kampo naman ni former PRRD. Araw-araw na bumibisita ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center. Kasabay ng pagkakabuo ng kanilang defense team, sinagot nila ang rekomendasyon ng ICC Registry sa aplikasyon ng mga biktima ng war on drugs na gustong sumali sa paglilitis. Una nilang pinuna ang iba't ibang options na ibinigay sa mga biktima para mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Maaari raw itong magdulot ng misidentification, double counting at pamimeke ng mga biktima. Dapat daw igiit ng ICC Chamber na may national ID card o passport na may updated na larawan ang mga magpapakilalang biktima. At kung wala, pwede raw isumite ang mga dokumento ng pautay-utay. Sa ganitong paraan, mas makatitiyak daw ang korte sa pagkakakilanlan at may iwasan din ang panluloko. Pinuna rin ng kampo ng dating Pangulo ang mungkain ng registry na pwedeng katawanin ng kani-kanilang abogado ang mga mag-a-apply na biktima habang binubuo pa ang Office of Public Counsel for Victims. Posible raw kasi ito magresulta ng double submissions na maaaring lumubag sa karapatan ni dating Pangulong Duterte para sa mabilis na judicial process. The victims have a right to participate in the hearings, but the victims must also respect the right of the former president to a fair trial, respecting everybody's right to be heard. That is what should happen during the trial. It should not be manipulated for whatever political end. Wala pang formal na sagot ng prosekusyon. Pero ang isa sa mga tumatayong abogado ng mga biktima, tinabla ang hirit ng depensa sa paghihigpit sa identification requirements. Alam ng lahat na hanggang ngayon hindi pa kumpleto yung national ID. Kaya yung insistence niya na national ID ang gamitin ay hindi makatao, hindi makatarungan. Yung passport naman, anti-poor. 'Di ba? Ilan lang naman ang merong passport. Bakit siya doon nag-focus? Ang importante, what is your proof of victimhood? At yun yung application form. Mahirap daw mameke ng biktima sa kasong may kinalaman sa crimes against humanity sa ICC. Mahirap pag-imbento ng kwento tungkol sa patayan. At kung personal na kwento yan, kailangan mo ng detalye na traumatic at nakakasira ng buhay. Hindi rin daw dapat sa kampo ng mga Duterte manggaling kung sinong tatayong abogado ng mga biktima. Gaya sa depensa na inabot ng halos isang buwan, pinaplano rin daw ng kampo ng mga biktima na bumuo ng core team ng kanilang mga abogado. May proseso na daw silang sinusunod para mag-qualify ang isang abogado sa ICC. Julius, sa mga oras na ito, makikita yung sa akin. Yan po mga tambay, ang sagot po ng abogado po ng tumatayo po na si Attorney Conti mga tambay. Bakit po kaya siya nag-aalala? Bakit po kaya may alinlangan sa kanya? Bakit kaya? Dahil po ang pinalabas po nila diyan kasama po ang media, di ba? Ayon sa Vice President,
ay mahigit 30,000 daw po ang biktima ng war on drugs. Di po ba? Hindi po ba yan ay isa pong panlilinlang sa taong bayan? Di po ba? Nasaan po ang mahigit 30,000, Atty. Conti? At ngayon, tama po ang ginagawang depensa po ng team ng Duterte, ng dating Pangulong Duterte, na talagang kailangan po siguraduhin ang mga tatayo po at yung sinasabi pong biktima at syempre yung mga naiwan ng biktima. Kailangan po may pagkakilanlan po dyan. Di po ba? Mahirap na po. Mahirap na po. Nakita naman po natin, tayo po yung mga Pilipino, alam po natin ang galawan ng CPP, NPA, NDF. Di po ba? Ano po ang sabi? Ano po ang sabi ng mga nakakilala po sa mga tao na yan? Katulad po kay Atty. Conti. Kilalang kilala po yan. Lalo-lalo po ni Ka Eric na dati pong grupo at dati po siyang nasa CPP, NPA, NDF. Pinangalanan po yan nila ni Ka Eric na dati pong CPP, NPA, NDF. Kasama po niyan yung isang mga congressman po ng Makabayan Black. Di po ba? Kasama po yan, yung grupo na yan. Sino po ba nagpapabagsak sa dating Pangulong Duterte? Di ba? Yung naapektuhan po ng malaki na grupo ng CPP, NPA, NDF. At syempre po, yung mga sangkot sa illegal na pulburon. Kasama pa dyan ang mga politiko na greedy, ganit sa kapangyarihan. Di ba? Yung sinasabing dating senador na kahol ng kahol. Kasama po yan. Sino? Di po ba? Pati nga yung mga petisyon nila Di ba? Yung petisyon ng human rights, yung petisyon po ng human rights group sa Pilipinas, sa atin, di ba? Sa Korte Suprema, binasura nga Di ba? Binasura ng Korte Suprema yung mga petisyon nila sa dating Pangulong Duterte kasi nga, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte ay naaayon po yun. Naaayon sa kanyang mandato bilang Pangulo. Protektahan mo ang mga normal na Pilipino. Protektahan mo ang susunod na henerasyon na hindi malulong sa masamang pulburon. At syempre po, gugustuhin ba ng isang Pangulo na ang kanyang pinaglilingkurang bansa ay laganap na laganap ang krimen? Laganap na laganap ang pulburon? Laganap na laganap ang korupsyon? Kung ikaw ay matinong ikaw ay matinong Pangulo, di po ba gagawin mong maging mapayapa ang iyong bansa? Di po ba? Yun ang trabaho ng isang Pangulo. Maging mapayapa. Di po ba? Pero itong mga komunista, CPP, NPA, NDF, ano gusto nila? Maging magulo. Hindi po nila magugustuhan ang bansa ay maging mapayapa. Hindi po nila layunin yan. Di po ba? Kaya nga namumundok. Hiyang-hiya naman tayo rito mga tambay. Dito sa abogado, hiyang-hiya tayo. Talagang yung sinasabi nga po natin, ang kasamaan, lalo na kung masama ang plano mo at masama ang layunin mo, talagang hindi po magtatagumpay yan. Yung mga plano, lugi nga tayo dyan Lugin-lugi tayo. Napakaraming pera po natin ang inubos dyan. Bakit? Yung ginawa po sa dating Pangulong Duterte na pagkikidnap ginastosan po ng bansa yan Sino po ba gumastos dyan? Di po ba bansa? Tayo gumastos dyan, Pilipino. Di po ba? Pera natin ang ginastos dyan. Pati ang paghulip, pagpapahatid o paghatid sa ICC sa Netherlands, Pilipino pa rin ang gumastos dyan. Lugin-lugi tayo riyan. Wala tayong panalo dyan. Di ba? Tapos, kahiya-hiya pa ang ating bansa, ang ating soberenya, ang ating judicial ay nakakahiya. Pinahiya ng pamahalaan ng binagoong Pilipinas sa buong mundo ang ating judicial at ang ating soberenya. Dahil dito sa kampi-kampi. Nagkampi-kampi po yata silang lahat. CPP, NPA, NDF, komunista. Ba? Mga drug lord yata. Mga politikong greedy. Mga corrupt. Di po ba? Nagkampi-kampi. Kasama pa yata ang malalaking media yata na nababayaran yata, hindi kaya. At napakarami pong bayaran sa social media yata.
Di po ba, mga kababayan? Nakita niyo po. Kaya dito sa ginagawa po ng depensa, makatarungan po yun. Dahil alam naman po ng pamilya Duterte, lalong-lalo ni dating Pangulong Duterte, na siya ay pinupolitika. Pinupolitika po sila dahil gusto nga po silang pabagsakin. Dahil nga po hindi sila kayang talunin. Hindi sila kayang talunin sa politika. Lalong-lalo na pag malinis ang halalan. Di po ba? Kaya dito sa depensa, napakaganda po. Kailangan po malaman po natin kung totoo po ba na hindi galing sa bundok itong mga tumatayo na sinasabing mga namatay daw po sa war on drugs. Mas maganda po yan. Makita po natin ang mga pagkikilanlan yan at yung mga tumatayong kamag-anak kuno dahil mahigit 30,000 po yan. Di ba? Yung ipinakalat nga nila sa buong mundo, sa pangunguna po ni Reza, di ba? Nakita nyo po yung ginawa ni Reza dyan, na kasinungalingan. Di ba? Mahigit 30,000 ang ibinabalita, pati ang mga media, di umano. Lalo-lalo po, pati dating Vice President na si Leni Robredo, di ba? Nagpapakalat din po di umano yan. Ganong karami ang biktima. Kaya mas mainam na po, sigurado talaga yung sinasabi nila na kinu-question at nagrereklamo at talagang kinakasuhan po ng crimes against humanity daw ang dating Pangulong Duterte dito sa war on drugs. Kailangan po meron pong pagkakakilanlan yan. Di po ba? Kasi sa korte, kahit sa ating bansa, hahanapan ng pagkakakilanlan yan. Mahirap na. Baka malusutan pa tayo, di ba? Manggaling po sa bundok, mga walang ID, takot na takot po sa ID, takot na takot po sa passport. Ang Attorney Conti, anti-poor daw po, anti-poor. Pero siya, may passport siya. Anti-poor daw po. Yung kagaguhan yun. Hindi po ba gago? Hindi po ba gago ito? Di umano? Hindi po ba abogadong napakatangat, napakagago yata? Anti-poor daw ang passport, pero siya, meron siyang passport. Makakalabas-pasok ba siya ng bansa? Labas-pasok, alis. Punta ng ICC, punta ng Netherlands, kung wala siyang passport. Tapos babatikusin mo anti-poor ang passport. Mantalang ikaw may passport. Hindi ba? Kalukuhan yon at karapatan ng Pilipino yon. Kailangan mo magkaroon ng passport. Di ba? Dahil yun requirements po yun, lalo-lalo na kung ikaw ay lalabas ng bansa at pupunta sa ibang bansa. Lalo-lalo na kung ikaw pa ay magtatrabaho sa labas ng bansa. Di po ba? Anong klaseng abogado ito? Palibasa yata, abogado yata ito na CPP, NPA, NDF. Ugaling komunista yata ito Di po ba? Kaya dito po mga tambay, dito po sa ginagawa po na kaso na ito, mababasura lang po ito mga tambay. Saan ka nakakita ng crimes against humanity ng bansa? Na yung hirap na hirap po silang patunayan. Yung sinasabi nila mahigit 30,000 ang namatay daw po sa war on drugs. Hindi nga maka-1,000 yung kanilang pinipresenta na ikinakaso dito sa dating Pangulong Duterte. Biruin mo po yun. Laki-laki ng Pilipinas, Luzon, Visaya, Mindanao. Ganun lang ang sasabihin mong crimes against humanity. Tapos karamihan pa, puro involved sa masasamang pulburon. At karamihan pa dyan ay may mga kaso. Karamihan po dyan may mga kaso dahil illegal po yan Illegal, ayaw magbagong buhay. At karamihan pa dyan ay biktima ng mga ginagamit mong tulak. Tulak para sa kanilang bisyo, para sa kanilang mga sinasabing income. Dahil pinasukan na po yan ng mga narko. Kasama mga narco politics. Di ba? Kasama mga pulis na sangkot po dyan. Di ba? Sila po una naglinis. Dahil nung pumasok ang dating Pangulong Duterte, ay talagang gusto niya magbago at baguhin ang sistema ng bansa, lalong-lalo sa bisyong pulburon. Di ba? Napakarami po napatunayan natin dyan na mga sangkot, mga politiko, mga general, mga pulis, may mga ninja cops pa nga di ba? Nakita nyo po, yung mga sangkot dyan.
kaya dito po sa ginagawa po ng sinasabi po ng ito po ni Attorney Conti, mahirap kasing patotohanan, lalong-lalo kung gawa-gawa lang ninyo ang mahigit 30,000 na biktima. Kaya napakagaling po ng ginawa po ng legal, ang team legal po ng Duterte, lalo-lalo sa pangunguna po ni Attorney Hoffman. Talagang kailangan mong suriin lahat ang sinasabi po na biktima. Mahirap nang mabiktima tayo ng CPP-NPA. Napakahirap po tayo mabiktima niyan ng CPP-NPA. Alam naman natin ang mga sinungaling yan. Di ba? Napakasisinungaling niyang mga yan. Di po ba, mga kabayan? Dahil unang-una, mga Pilipino, mga chinutsugi niyan. Pilipino ang chinutsugi niyan. Mahigit 50 taon chinutsugi ng NPA ang mga Pilipino. Mga sundalo, kapulisan, kabataan. Pati kabataan na naluluko ng mga yan ay natitigok, natsuchugi dahil lumalaban sa gobyerno. Di po ba? Lalo-lalo na yung mga namumundok. Pagka po ay yung kanila pong na-recruit ay napunta na at humawak na ng armas, patay kang bata ka. Ganyan po sila. Ganyan po sila kasasama. Hindi po mabubuting tao yan. Pumapatay po yan. Tsumutsugi po yan. Di po ba? Paano mo paniniwalaan itong mga tao na ito kung ito ay may katotohanan na grupo ng CPP, NPA, NDF? Paano magiging mabuting mga tao yung mga yan? Kung ang pinaglalaban nila ay pumapatay sila. Tsumutsugi. Pilipino ang chinutsugi nila. Ginugurgor ang mga Pilipino. Saka nakakita mabuting tao ay gumugurgor ang kanila samahan? Di po ba? Samantalang si dating Pangulong Duterte, nag-warning yan. Nag-warning sa mga masasama. Masasamang tao kasi Di po ba? Hindi naman mabuting tao. Dahil choice nila yon. Buhay nila yun Choice nilang maging durugista. Di ba? Naging choice nila yun Pwede naman sila maging mabuting tao. Bakit ginusto nila yon? Ang dating Pangulong Duterte nag-warning. Layuan nyo yan. Masamang bisyo yan. Illegal yan. Layuan nyo yan. Magbalik loob kayo. Magparehab kayo. Nagpagawa ng isang damukal na rehab. Di ba? Napakaraming rehabilitation na pinagawa. Luzon, Visaya, Mindanao. Pero pinili pa rin nila ang masamang bisyo. Hindi pa rin nila tinalikuran. Ngayon, suportado pa ng CPP, NPA, NDF at ng mga corrupt at mga greedy na mga politiko, kasama pa yata ang mga oligarko di umano. Pinagkaisahan po nila ang isang matinong politiko, isang matinong lingkod bayan na walang ginawa kung hindi ayusin, pagandahin ang bansa. Samantalang itong mga grupo na ito, ano ang naidulot sa atin ng grupo ng makakaliwa? Patayin ng Pilipino, tsugiin, guluhin ang bansa na mahigit 50 taon. Pati ang ating mga anak, ang ating mga kabataan ay nilalaso ng isip ng mga walang hiyang ito. Di umano, di ba? Makalukuhan na yan. Kaya ngayon mga kababayan, ito pong ginagawa po nilang ito ay hindi po ito sa mga matitino, sa mga matitinong tao, sa matitinong nag-iisip, lalo kung matitino kang judge, matitino kang hurado, hindi mo magugustuhan ang ganitong sistema. Bakit mo po protektahan? Yung sumisira sa una-una, sumisira sa pagkatao mo dahil bisyo yan. Yung pagkatao, pinapatay mo pa pagkatao mo. Ang buhay mo dyan, bisyo yan Di po ba? At walang maidudulot sa iyong mabuti yan dahil nga bisyo yan. Ngayon, kung sasabihin nyo na masama ang ginawa ng dating Pangulong Duterte, ano naman ang kabutihang ginawa nyo? Masama pala ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kayo ang grupo nyo na CPP, NPA, NDF. Ano ang kabutihan naman na gawa nyo sa Pilipino na mahigit 50 taon? Gaano karami ang chinugi nyo at ginurgor nyo? Nasaan ang aming human rights?
Nasaan ang crimes against humanity namin? Nasaan? Sige nga. Ikumpara mo rito kay dating Pangulong Duterte. Nag-warning siya. Trabaho niya yon bilang Pangulo siya ng bansa. Kapayapaan, seguridad ng mga Pilipino, normal. Sumusunod sa batas. Di po ba mga kabayan? Kaya dito po, sa ginagawa po lalo nitong ni Attorney Conti na ito, kilala na po kayo. Napakarami na po nagpapatotoo na kayo po ay supporters ng makakaliwa daw ayon kay Ka Eric at marami pa nagpapatotoo. Totoo po ba yan? Ngayon, patunayan nyo sa taong bayan ng inyong daladala na mahigit na sinasabi nyong napakaraming war on drugs. Patunayan nyo na yan ay mga taon na hindi grupo, hindi mga makakaliwa yan. Hindi mga tanim-tanim lang yan. Tinatanim nyo lang para sabihin na makatotohanan ang sinasabi nyong napakarami biktima. Karamihan dyan, biktima pa ng mga pulis na kawatan. Biktima ng mga politiko. Baka pati ang mga ginurgor na mga NPA. Sinama nyo pa riyan. Kaya kailangan po makilala yung mga yan. Di po ba? Ngayon, tigas po ngayon ang tanggi nyo. Tigas ang batikos nyo na sinasabi nyo hindi makatao ang ginagawa ng legal counsel ng mga Duterte. Batas yan. Proseso ng batas yan. Kailangan masunod yan. Hindi kailangan masunod ang proseso ng CPP and PNDF. Hindi kailangan yan ang masunod na proseso. Mga kababayan, hindi po natin kakatigan yung proseso nila na yan. Ngayon, bukom-buko na kayo. Napakaraming pinerwisyo. Napakaraming pinerwisyo ng mga masasamang tao. Lalo-lalo ang grupo ng CPP and PNDF sa ating bansa. Mahigit 50 years na pinerwisyo, chinugi. Napakaraming chinugi. Napakaraming pamilya ang nagsakripisyo, nagdalamhati sa mga ginurgor na mga yan, mga tambay. Kaya po dito sa nakikita po natin sitwasyon, mga kabayan, hindi po mananaig ang kasamaan. Never pong manaig po yan. Lalabas at lalabas po ang totoo na ang ginawa po ninyo sa dating Pangulong Duterte ay isa po itong pagpapabagsak lamang. Pinababagsak nyo lang po ang isang matino na naging Pangulo ng bansa at isang matinong mamamayan at isang matinong lingkod bayan. Hindi po kayang daigin po yan. Ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Kailan ba bumuti ang grupo ng CPP and PNDF? Kailan bumuti yan? At kailan din po ba bumuti ang bisyo na pulburon? Mabuti po ba yan? Di ba? Nag-warning ang dating Pangulong Duterte. Nag-warning. Iwasan nyo yan. Layuan nyo yan. Di po ba? Mga kababayan, ayan po, napakaganda po yan mga tambay. At ngayon po, ito pong grupo na ito, lalong-lalo yung gigil na gigil sa dating Pangulong Duterte. Dahil nga po, napolitika po kasi masyado eh. Dahil nga po may mga politiko na talagang nung makabalik po sa kapangyarihan, ayon sa Vice President, ay talagang ayaw na nilang mawala ito sa kanila. Dahil hindi po nila kayang manalo sa malinis na halalan. Kaya gagawa po sila ng paraan gamit po ang ating pera. Ginagamit po ang ating pera, ang ating tax para po sa kanilang kapakanan, sa pagiging gahaman at greedy sa kapangyarihan. Di ba? Ano sabi ng Vice President? Ginawa po tayong gatasan, isang damukal na korupsyon, pamumulitika. Ang bansa natin ay papunta na sa basurahan. At ano pa ang sabi? Nung makabalik sila sa kapangyarihan, ayaw na nilang umalis at mawala ito. Pera, kapangyarihan at may bonus para polboron. Di po ba? Hindi natin kailangan yan. Nakita po natin ang ginawa po ng binagoong Pilipinas. Magkakasama na po silang lahat ngayon. Ang iingay, ang pa-powerful, pati po sa Malacanang,
Grabe, pati po nagsasalita ron. You know, parang galing din po yata sa grupo ng CCPP and PNDF ang kanilang diskartihan, di ba? Bistado na po talaga. Nakapanghihinayang lang po mga kabayan. Pera ng taong bayan ang ginagastos na nila para po sa kanilang mga, sa kanilang mga kasamaan yata. Pera pa natin ang gamit para po sa kanilang maiitim na balak sa ating bayan. Kasamaan, ibang klase na po ang ating mundo ngayon, mga kabayan. Ibang klase rin po ang mga politiko. Walang kasiyahan. Wala pong contentment. Talagang iba po. Ibang klase na po. Hindi na po paglilingkod sa bayan na nakikita natin, mga kabayan. Puro pang sariling interest na po. Hindi na po para pagandahin, pagandahin ang ating bansa, ipaunlarin, bigyan ng maraming trabaho ang mga Pilipino, pagtulong-tulungan, iangat ang ekonomiya. Hindi po ganoon na nakita natin nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Ang nakita po natin, ano po? Ano po nakita natin, mga kabayan? Ang nakita po natin, 3 taong puro korupsyon. Di ba? 3 taon pamumulitika. Yan po ang nakakalungkot, mga kabayan. Bago po tayo magtapos, mga kabayan, shoutout po muna. Maraming salamat po sa mga biyaya po na pinagkakaloob nyo po sa inyong likod. Thank you po. Maraming salamat po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Garcio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, at Ma'am Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Thank you po sa mga biyaya. At shoutout na rin po sa ating mga kababayan na nagpapa-shoutout. Shoutout po Tisoy Roa ng 9453, Rafael De Los Santos ng Canada, RRODTV Official Buhay Construction OFW ng Riyadh, Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Lolita Hake ng at Amelita Gasmen, at Marvin Rona, at Giovanni Ayunan, at Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi ng Akiman, Italy, Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW, Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Reggie Shayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA Livestream, Jasmine Jimena, at sino pa ba? Nida Dionglay ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, ito si Nershin, nabanggit na po natin to, si Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos na Sandra Donan ng Osaka, Japan, Gats Lucky ng Houston, Texas, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Saya Nico ng Japan,
Dorina, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Ciliano, Ami Cabrera ng OFW, Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carbajal ng Europe, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, Telma Pasawa, Jasmine Channel, Telma Pasawa na si Dan Rivero, yan, Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip na Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Ribrado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Benjamin Garduque, Pipito Cabiso, and Victoria Denvor ng Netherlands. Thank you po sa inyo, mga kababayan. Shoutout po at mabuhay po kayo. At thank you rin po at shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Shoutout po. At shoutout din po sa ating mga kababayan, mga Pilipino, mga OFW sa kasulok-sulukan ng mundo. Ingatan nawa po. Mabuhay po kayong mga bagong bayani. At thank you rin po sa mga nakagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, wag po natin kalimutan na lagi po natin isama sa ating mga panalangin na maingatan po at madugtungan pa po ang buhay at mahabang buhay at makabalik pa po sa atin sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Paalam po. Bye-bye. Sa muli. Paalam.